Shall we all bow our heads and close our eyes? Shall we lift up our hands to the Lord? Shall we utter a simple prayer to our God, our special prayer, your simple prayer to the Lord? Panginoon, walang bagyo ang pwedeng huminto, magpahinto sa amin sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Sila Pedro, O Diyos, ay sinamahan mo nung nasa gitna ng dagat at binabayo ng malakas na hangin at malakas na alon. Sinabi mo, Panginoon, sa bagyo na huminto at tumigil. At ito'y nangyari, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang pananampalataya, Panginoon, na hinahanap mo, ay makita mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa kabila ng may bantang malaking bagyo na daraan sa Central Luzon, ihahakbang namin ang aming pananampalataya, O Diyos, sapagkat alam naming may Diyos kami na mag-iingat, magpoprotekta, gagabay, yayakap sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo sa umaga pong ito, O Diyos, po, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo kami, Panginoon, at maranasan namin ang pagbisita mo ngayong umaga. Biyayaan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Espiritu ng kaunawaan, O Diyos, pang maintindihan namin ang mensahe mo sa umaga pong ito. Alisin mo ang kaabalahanan sa aming isipan. Alisin mo ang kagulumihanan, Panginoon, sa aming isipan. Punuin mo kami ng kapayapaan, Panginoon, kagalakan. Sa gayon, O Diyos, we can truly celebrate the fullness of life. Salamat, 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 O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo ang mga tahanang iniwanan po namin, ang mga kabuhayan namin, Panginoon. Father God, we stand in your word, O God. You said if we seek you first, if we seek you and your righteousness, Lord, you will bless us. You will meet our needs, O Lord. Kapag inuna naming hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, ang aming mga pangangailangan, ikatatagpuin mo, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat kami nananampalataya. Inuna naming hanapin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran. Alam namin ang lahat ng aming pangangailangan ay ipoprovide mo, O Diyos. Salamat, salamat, salamat. Sa iyo po namin tinitiwalang lahat ng bagay. Ito pong aming dalangin. May papulit pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Pwede po bang kabayan natin at ngitian yung ating mga katabi? Ayan. Parang malungkot ho tayo dahil po ba maulan? Makulimlim ang panahon? Ayan. Praise the Lord. Sige po, maaari na po tayong maupo. Praise the Lord. Praise God. Ano hong signal na ang Bulacan? Alam niyo ba? Nag-alert lahat ng cellphone natin, ano? NDRRMC, kung ma-alert ang ating mga cellphone, we are under signal number 3, ang Bulacan. Pero sa ngayon pong oras na to, wala pa sa Central Luzon ang bagyo. Okay? Mamaya hong gabi, hanggang bukas. Kaya ako pinapaalalahanan ni Pastor, maging leadership ang bawat isa sa atin, na maging mapagbantay, maging maingat. Lahat po ng pwede niyong itaas, itaas niyo na ng pinakamataas. No?
Kung kayang ilagay na sa bubong, ilagay na sa bubong. May second floor, ilagay na sa second floor. No, lahat ng mga dapat nating itaas. Lalo na ho yung lugar ng taliptip. No, mga kapatid natin sa lugar ng taliptip. Dito po sa may gawin ng Riverside, sa may gawing Matungaw. Ay, alam niyo naman po yung mga area na laging binabaha, lagi po kayong binabaha at hindi na tayo bago dyan. No? Ang paalala lang po sa atin ay mag-ingat. Lalo na ho yung ating mga anak, yung mga maliliit na anak. Ayan, itali ho muna natin sila. Kasi mahirap po, okay? Yun ho mga bubong, lagyan na ng mga, ang tawag dyan? Pabigat, ayan. Yun ho kapitbahay niyong pabigat, ilagay niyo na sa bubong. Kung may anak na pabigat, ilagay din sa bubong. Ayan. Praise the Lord. Baka hong nabagyo din yung iba. Pero anyway, onti lang naman yung mga bakanting upuan. Pero dapat po mas marami tayo. Sabi ko nga, bakit hindi kina-cancel ng GIL yung pagsamba? May bagyo nga, signal number 3. Ba't hindi kina-cancel? Tapos papunta po kami dito, nadaanan ko yung Iglesia ni Cristo, pauwi na. Tapos yung Katoliko, pauwi na. Sabi ko, ba't ika-cancel? Yung ng Iglesia at saka yung Katoliko, pauwi na, nakapagsamba na. Tayo pang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? At saka sa panahon ng ganito ng kalamidad, wala tayong ibang pwedeng gawin. At hindi natin pwedeng ipalampas ang pagsamba. Amen? Dahil kanino ka pakakapit? Amen? Yung bagyo, hindi mo yan kayang kontrolin eh. Yung pagbaha, hindi mo yan kayang kontrolin. Sino pwedeng kumontrol niyan? Ang Diyos. Ang Diyos na uunahin natin at sasambahin natin. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Baka mapakanta ako, Charis. Mamaya pa naman ako kakanta. Praise the Lord. Ang title po natin ay for the month of... Ano po bang buwan ngayon? November. Celebrate the fullness. A revival, a call to celebrate the fullness of life. Ayan. Fullness of life. Ano bang ibig sabihin ng fullness of life? Nakakailang turo na ba ito ni Pastor? 2, pangatlo na po ngayon. I keep on asking myself, what is the meaning of fullness of life? How do we define? Ano bang ibig sabihin para sa atin ng fullness of life? Yung, pag sinabing fullness kasi, kapunuan, kasiyahan ng buhay. So paano masasabi na satisfied ka na or your life is living to the fullest? Kontento ka na sa buhay. Paano niyo po masasabi yun? Ano po ang inyong description? Sige, may recitation po tayo. Ang mga kasagot ay may masigabong palakpakan. Bayan, medyo malalim po yun. Pwede niyo po bang mas pababawin pa ng konti? Pag may Kristo sa puso. Ayan, sa buhay. Okay. Parang period na po yun, no? Wala nang isasagot. Okay. Wala nang masihigit pa doon. Okay. Practically speaking, ayan. Ano pong ibig sabihin sa inyo ng live life to the fullest or mabuhay with satisfaction, contentment? I think the word contentment is medyo mababaw no? With the word of fullness. Yung puno, kapunuan eh. Wow, peaceful. Peace in all humanity. Parang, okay, sige po, very good. Ano pa po? Yes, ma'am. Ayan, pag nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Paano po yung mga bata pa? Hindi pa nila nagagawa yung gusto nilang gawin. Sige po. Thank you po. Yan. Siguro sa mga elder, yan na yon. Nagawa na nila na lahat eh. Na-reach na nila lahat ng mga gusto nilang gawin.
Okay. Ano pa po? Ano po ba para sa inyo ang fullness of life? Yung pong mga nasa YouTube, mag-comment po kayo. Ano po? Ganyan-ganyan ho yung mga estudyante ko pag sumasagot. Yung bang may gusto kang sabihin, kaya lang hindi mo ma-express. Pero siguro yun nga yun. Okay. Ang fullness of life po ba ay contentment kapag may sasabi mo na fullness of life kapag meron ka ng lahat? If you have everything? Buti na lang wala tayo ng everything, no? Ma'am, nandyan, wala kami ng everything, kaya okay na kami doon. Is it the absence of pain and conflict and troubles? Ang fullness of life po ba ay absence of or kawalan ng mga problema at hirap sa buhay? Fullness of life po ba yon? Hindi din. Yan, talagang palakpakan nyo nga po yung inyong mga sarili. Very good, 100% po ang inyong score. Ayan. Fullness of life. Hindi siya yung lahat ng bagay meron ka. Dahil ang isang taong meron man ng lahat ng bagay, may kulang pa din. No? Mayroong feeling of emptiness pa din. Okay? Hindi man naman pwedeng sabihin, wala kang problema, wala kang wala kang conflict para magsabihing fullness of life. Kasi pag wala ka ng problema, may problema ka na. Kasi wala kang problema. Di ba? Ang taong walang problema, nanguhuli na ng langaw yon. Saka nagbibilang na ng buhok. So lahat tayo talagang dumadaan sa problema. Amen? At natural ang problema sa buhay ng tao. Amen? Bakit ba may problema? Tama. Tama. May problema dahil ito ang nagpapatatag ng ating pananampalataya. Para lalo tayong kumapit sa Diyos. Amen? Bakit hinahayaan ng Diyos yung bagyo na to? Imagine niyo po ang Northern Luzon. Katatapos lang ng Christine. Katatapos lang ng mga bagyong kung ano-anong mga pangalan. Ngayon, eto na naman ang bagyo, Pepito. Tatamaan ng Central Luzon. Tatamaan ng Manila. Bukas walang pasok. Ay, sorry. Bakit hinahayaan ng Diyos? Is the God, all-powerful God. Amen? He's the most powerful, ever powerful. He's the all-knowing, omniscient, all-powerful God. Pero ba't hinahayaan ng Diyos? Can't He just remove this storm in our land, in the Philippines? Can't He just do that? Of course He can. Pero bakit? Ba't hinahayaan ng Diyos? Tama. Para matuto tayong manalangin. Di ba? Ang mga pagsubok din hayaan ng Diyos kasi doon tayo natututong yumuko, lumuhod, lumapit, kumapit sa Panginoon. Amen po. Kasi minsan kapag masaya ang buhay, okay, nakakalimutan talaga natin. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, which is our verse, the thief cometh not but to steal, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Sabi po yan ng King James Version. Ang magnanakaw ay pumarito. Ito ang palaging tinuturo ng ating Bishop Brother Eddie. Okay? Para magnakaw, pumatay, at magwasak. Pero ang ating Panginoong Yesus ay naparito para ano po? Magbigay ng buhay at kasaganaan ng buhay. Kasaganaan ng buhay. Taas po ang kamay ng masagana ang buhay. Sige ho, papupunta ho kami sa inyo at kami ay mamamasyal at kami ay manghihingi ng... Teka lang, parang nakita
ko ho kayo nakapila nung nakaraang linggo eh. Akala ko ho ba way abundant? No? Abundant. Yan ang kaibahan ng Kristiyano eh, no? Pag Kristiyano, laging mataas na uuna yung faith. Amen? Kahit wala pa, meron na. Kumakapit na sa Diyos, naniniwala na naanampalataya na because that is faith. That is faith. Okay. And have it more abundantly. Meron po akong, next nga po, meron po akong ditong baso. Tatanungin ko po kayo, ano pong tingin nyo sa baso? Is it half full or half empty? Sino po nagsasabi ng half full, taas ang kamay? Sino po nagsasabi? Sino po nagsasabi ng half empty, taas ang kamay? Ayan, nakakaanohan na po tayo dito. Ano ho talaga ang totoo? Ang brain ninyo talaga. Ang brain ninyo. Tapos na po yung quiz. It is half full and half empty. Okay. Totoo po yun. Pareho po. Tama po kayo ng sagot. It is half full and half empty. Pero alam niyo po ba sa buhay Kristiyano, magkaiba po yan. Sa buhay Kristiyano, it's either you are half full or you are half empty. Totoo po yan sa buhay Kristiyano. Ngayon, mamaya ko po babalikan yan. Sa buhay Kristiyano, ikaw ba ay half full or half empty? Ano po ang pagkakaiba nilang dalawa? Saan po tayo sa dalawa na yan? Tayo ay Kristiyano na ilang taon na po na Kristiyano. Sa paglakad natin sa mundong ito at habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa rapture of the church, are we, what state, ano pong estado ng ating spiritual na buhay? Are we half empty or are we half full? Balikan po natin yung John chapter 10 verse 10. Sabi po diyan, I have come that they might have life and have it more abundantly. Alam niyo po yung word na abundant? It comes from the Greek word perissos. Perissos meaning or expresses that goes far beyond what is necessary. Abundant, ibig sabihin po, higit pa sa kailangan. Kay higit pa sa kailangan. Sabi ng Diyos, ako ay nagbibigay ng buhay at kasaganaan ng buhay. Ibig sabihin, higit pa sa kailangan natin sa buhay ang kayang ibigay ng ating Panginoong Hesus. Sabi po ng Amplified Version, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I come that they may have and enjoy life and have it in abundance. Ano pong ibig sabihin ng abundance? To the full till it overflows. Nakita niyo po yung pitchel or yung kapag naiwan niyo po yung timba na tumutulo ang tubig, naiwanan niyo sa gripo, tumutulo yan, tumatapon na yung tubig, nag-overflow na yung tubig. No? Sumusobra na siya. So, hindi na kailangan or tumatapon na siya or lumalagpas na siya doon sa kanyang lalagyan. Ganon daw po ang Diyos kapag ka nagbigay sa atin. Higit pa sa ating pangangailangan. Higit pa sa ating pangangailangan. Pag nagbigay ang Diyos. Buti na lang ang mga Kristiyano marunong masatisfied. Amen? Nung tayo hindi Kristiyano, lahat gusto mo sa'yo. Tama? Lahat gusto mo sa'yo. Pag nakita mo yung kapitbahay mo na merong ganire, may gusto ko nun. Yung kaklase mong merong ganon, gusto ko nun. Lahat ng bagay na nakikita mo, gusto mo meron ka. Pero nang ikaw ay maging Kristiyano, konting bagay, maliit na bagay, nasisihan ng puso mo. Bakit? Kasi may satisfaction, may binibigay ang Diyos na satisfaction sa buhay natin. Amen po. Kaya onti man yung bagay na meron ka, nasisiyahan tayo. Dahil
Hindi man ito yung pangailangan or ito yung pangailangan mo, alam mong ang Diyos kaya pang mag-provide ng higit pa doon. Amen po? Amen. Praise God. Sabi po dito, pag sinabi nating abundant or fullness of life, sabi po dito ng John chapter 10 verse 10, it is the promised life of God. Pag sinabing fullness of life, katulad po ng ating team, celebrate the fullness of life. Pag sinabi daw pong fullness of life, it is the promised life of God. It is the promised life. Yun po yung pangako ng Diyos, the Zoe kind of life. Ano po ibig sabihin ng Zoe? Naturo na to ni Pastor. The absolute fullness of life. The absolute fullness of life. Ito po ang promise ng Diyos who is the source of life. Kaya lang po, yung promised life ng Diyos sa atin, sabi niya, I have come to give you life. Yung life na yan ay hindi life free from troubles, pains, and problems. Hindi po yan yung buhay na wala kang mararanasan na bagyo ng pagsubok. Hindi po yan naglalakad ka sa bed of roses o nakahiga ka sa bed of roses. Hindi po yan yung buhay na naglalakad ka sa green pastures. Na para ka nasa New Zealand. Everything is beautiful. Hindi po. Taas po ang kamay na ang buhay ay napakaganda. Wala kayong pagsubok at problemang pinagdadaanan. Ay, ako lang. Ay. Lahat po tayo, kanya-kanya. Sabi nga, maganda lang tayong magdala. No? Ang Kristiyano, magandang magdala. Marami mang problema, hindi halata. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Diba? Patunay yan na magandang magdala. No? Magaling magtago. Magaling magtago. Kasi po ang buhay, before that please. Hindi pa po yan. Excuse, nauna po yung PowerPoint ko. Ang buhay daw po ay free, not free from troubles, pains, and problems. Pero ano yung assurance ng Diyos sa atin? When you have problems, anong sabi ng Lord? Cast your cares. For He cares for you. Do not be anxious. No, wag kang mabalisa. Wag kang, Psalms 37, wag kang mabalisa kung ang mga nasa paligid mo ay nananagana. Kung ikaw may problema, anong sabi ng Diyos? Kung ikaw may sakit, anong sabi ng Diyos? Lahat ng mga problemang meron tayo, laging mayroong sagot ang Panginoon. Amen? Yung disciples po, nung sila ay in the book of Matthew, sabi doon, papunta sila sa kabilang ilog. Nasa gitna ng ilog, biglang lumakas ang ulan at ang bagyo. Hinayaan ng Diyos, natutulog siya, tipo ba? Hinayaan ng Diyos na maranasan ng mga disipulo yung bagyo sa gitna ng dagat. Hinayaan ng Diyos si Pedro na malunod. Sabi ni Peter, nung makita niya si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, anong sabi ni Pedro? Panginoon, gusto ko pong, kung kayo po yan, gusto ko pong lumapit sa inyo. So, hinayaan ng Diyos na lumapit si Pedro. Pero nalunod si Pedro. Pero ba't hinayaan ng Diyos na malunod si Pedro? Nung makita niya yung mga alon, nalunod siya. Bakit hinayaan ng Diyos? Kasi ang buhay na ipinangako ng Diyos ay hindi buhay na walang problema. Amen? Pero kapag nakikita mo na yung alon, katulad ni Pedro, anong ginagawa ng Diyos? Inabot ni Jesus yung kanyang kamay kay Pedro kasi malulunod na si Pedro. Anong ginawa ni Jesus? Inaabot yung kamay sa bawat isa sa atin. Amen po? Kapag dumaring na tayo sa point na nalulunod na tayo sa dami ng problema, pag umiyak ka sa Panginoon, parang pinahid lahat ng problema mo sa buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. That is the promised life of God. Yun yung promised life ng Lord. No? Yung contentment, yung fullness of life, mararanasan nga po natin. Hindi sa mga material na bagay. Hindi mo kailangan naman ng maraming pera eh. Hindi mo naman kailangan ng magandang bahay, lupa, maraming ari-arian,
Well, it's natural po to accumulate all of those things. Pero yun ang pag sumakitan mo sa buhay mo, yun ang pilitin nating achieve sa buhay natin, doon po tayo magkakaroon ng problema. Dahil at the end of the day, hindi mo naman din madadala lahat ng yun. Amen? Pag tinignan niyo po yung mga tao na pundar ng pundar para sa kanilang mga anak, pundar ng mga kasangkapan, pundar ng kayamanan, bili ng lupa, no, bili ng lupa kung saan-saan. At the end of the day, hahatiin yung lupa. Pag namatay siya, ano mangyayari sa lupa? Pinag-aawayan. Totoo yun. Yung iba nagpapatayan pa dahil dun sa lupa. Nakabuti yung lupang iniwan, pero ang motive ng parent, nung iniipon niya yung mga lupa na yon ay para sa kanyang mga anak na maiiwan. At the end of the day, wala ding nakinabang. Ano? Kaya po kapag ang pinagsumakita natin sa buhay natin ay yung mga material na bagay talaga, mauubos lang po tayo dahil hindi iyon ang buhay na ipinangako ng Diyos. Amen? Hindi yun ang buhay na pinangako ang pangako ng Panginoon, ang promised life ng Diyos is the fullness of life, full of contentment in the presence of God. Amen? Yung masiyahan ka sa presensya ng Diyos, yung masiyahan ka na ito yung ibinibigay sa iyong biyaya, you're contented with it, satisfied with it, and you're worshiping God because of all of these things, that is enough. Naalala ko po, sino ba tong sikat na tao na namatay siya na sabi niya isa sa kanyang mga will and testament ay kapag namatay siya ilalabas yung kanyang kamay dun sa kabaong niya. I could not remember the name of the person. Why? Just to tell to the people that you will still go home empty-handed. You will go home empty-handed. Amen? Uuwi ka din ng wala kang dala-dala. Pinapabaunan po natin ng 1,000 yung mga namatay, di po ba? Sa kabaong, 1,000, 100, 500. Tapos pagsasara na yung kabaong at lalagay na saan yun? Kinukuha nyo din eh. Akala ko ba baon nila yun? Kinukuha nyo din. Kasi that's true, right? Hindi mo rin naman yon madadala. Wala ka namang pamasahe papuntang langit. Hindi kasya yung 1,000 pamasahe papuntang langit. Amen. Promised life. Ang promised life ng Diyos, the absolute fullness of life. Ang promise ng Lord, may problema ka, lapit ka sa Diyos. May sakit ka, lapit ka sa Panginoon. Dahil lahat ng kailangan mo, kanino mo matatagpuan? Sa Diyos at sa Diyos pa rin. Fullness of life. Alam niyo po yun, ito na yung favorite kong kanta. Ay, kakanta po si Krisha. Ay, alam niyo po yung kanta ng The Blessings by Laura Story. What if trials of this life are your mercies in disguise? Yung bang problema, nanghihingi ka ng biyaya, anong binibigay ng Diyos? Problema. Manghihingi ka ng lakas, anong bibigay ng Diyos? Problema. Di mo ba? Nanghihingi ka ng wisdom, ano bibigay ng Diyos? Exam. Kasi these things around us ay blessings in disguise. Because these things increases our faith. Ang main reason para tumaas, lumalim yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Yung part ng song na yon na gustong-gusto ko po is, when friends betray us, when darkness seems to win, we know, the pain reminds this heart that this is not our home. The pain
sickness, this is not our home. There is our home. Amen? May bagyo, bagyuhin man yung bahay natin, tangayin man yung bahay natin. This is not our home. There is our home. Kahit pa yung pinakamatalik mong kaibigan betray you, pinakamahal mo, this is not our home. Kakantahin po ni Sir Baam. So, lang pong tingnan natin yung part ng song na to. At if you have sa bahay po, tingnan natin. What? If your healing comes through tears, what if 1,000 sleepless nights are what it takes? Hindi po kayo makatulog. Yung pala yung time na kailangan mag-pray. What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. What if your blessings? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights Or what it takes? to know your need? If my greatest disappointment, the greatest thirst this world can satisfy. What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies? Last time po, we went to the doctor. And I was challenged by the doctor to look for my donor. Sadly, I am stage 4. And sabi niya, you really need to prepare yourself for dialysis. Lalagyan ka na dito ng o-operahin dito for the dialysis. That is in preparation lang naman. But then you really need to find a donor para maayos. This life is not the real life. Kaya po, hanggat may lakas, hanggat may buhay po tayo, may paglingkod. Ipaglingkod po natin sa Panginoon. Kasi you do not know when. You do not know when. Baka malakas tayo ngayon, paglipas ng ilang araw, wala na yon.
Mas masarap hong mabuhay. Bago ho ako tumayo, ngayon, I just had my BP. Nag-spike po ako ng 197 over 112. Sabi ko kay Joyby, mag-prepare na siya. But I said, I will stand before you because I know my God will heal me. The pain in this world will continue to remind us, this is not our home. That is our home. Amen po. Lahat po tayo may kanya-kanya pinagdadaanan. Yung iba po mas mahirap pa. Ate Leah had recovered from cancer. Iba-iba. But this pain will always remind us that this is not our home. Temporary lang po ito. Amen? Dahil ang tunay nating buhay dun sa piling ng ating Panginoon. Dun sa piling ng Diyos. Dun walang pain, dun walang sakit, dun walang problema. Amen po? Kaya hindi pwedeng huminto tayo eh. Kasi ang huminto, talo. Amen? Hindi pwedeng huminto. Talo ang hihinto. Kasi pag huminto tayo, dun pala darating ang Lord. Talo po tayong lahat. Ang tagal mong tumakbo. Tapos kung kailan malapit na sa finish line, tsaka ka pa huminto. Ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo hanggang dulo eh. Hanggang dun sa finish line. That's the fullness of life. Amen po. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Tama na, Sir Baam, naiiyak na ako. The second thing po, the fullness of life. Life that overflows with joy and peace. Joy and peace. No? Puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan. Yun po yung buhay na pangako ng Diyos. Nag-uumapaw sa galak, nag-uumapaw sa kapayapaan. Naranasan nyo na bang hindi makatulog? Yung 2:00 na ng umaga, 3:00 na, hindi ka pa makatulog. Ako, naranasan ko yan lately. Hindi talaga ako makatulog. Kahit anong gawin ko, wala man ako iniisip. Sabi ko kay doktor, Dok, hindi ako makatulog. Tapos binigyan niya na ako ng gamot. Dok, 10 na yung gamot ko sa umaga. 12 na yung gamot ko sa gabi. Bukod pa po yung tanghali. Napakadami kong gamot. Dok, pero hindi ako makatulog. Sabi niya, yan, makakatulog ka na yan. Mahirap yung magdamag na, gising ka pa, tapos maghapon, magkatrabaho ka. Mahirap po yung wala kang tulog kasi may ginagawa ka all throughout. But the peace of God, peace that passeth all understanding, yun yung nagbibigay ng kapayapaan, yun yung nagpapatulog sa iyo. Pagpayapa ang buhay mo, mas madaling matulog. Yung katabi mo na naghihilik na, tas ikaw, hindi ka pa makatulog. Ako po yung ingit na ingit kay pastor. Yung pag nasandal, tulog. Samantalang ako, kaya ayok pag natutulog po kami, huwag kang malikot, huwag kang magulo. Kasi pag nagising wala na yung tulog. Di na ako makakatulog. The fullness of life nakaloob sa atin ng Lord. There is joy and there is peace. So you can be still, you can feel relaxed and calm. Sabi ko nga, etong paparating na bagyo na to, no? Ang mga anak ng Diyos hindi pwedeng tinagin at matinag ng bagyo. Kahit signal number 4 and 5 ba yan. Magpe-prepare tayo, oo, syempre. Maghahanda tayo. Pero hindi pwedeng magtinag ang ating pananampalataya. Dahil alam natin, kayang pahupain ng Diyos. Kayang patigilin ng Diyos yung bagyo. Panginoon, umaakyat na yung tubig sa bahay ko. Stop mo na yung ulan. Kayang gawin ng Diyos yun. It's just a matter of faith. Amen? Pag sinabi mo sa ulan, tumigil.
Sinabi ng Diyos yun eh. 'Di ba? Sinabi ng Diyos yun. Sabi po ng Psalm 16 verse 11, You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. In your presence there is fullness of joy. Saan mo matatagpuan yung fullness of joy? In the presence of God. Ano bang ibig sabihin ng fullness of joy? No? Joy comes from the chara, Greek word sa New Testament na chara, which means gladness or state of rejoicing or happiness. Yun daw po yung joy. State of gladness or happiness or rejoicing. Hindi yung basta masaya ka lang eh. No? Sabi po ng Galatians chapter 5, ito ay isa sa mga bunga ng Espiritu. No? One of the fruit ay ang joy, peace, love, patience. Ang galing! Yan. Shampoo yung bunga na yan. Kailangan kabisado natin yan dahil kailangan dala-dala natin yan lagi-lagi. Hindi mo na mapigil, nanggigigil ka na sa kapitbahay mo. Isa sa bunga, ano po yun? Kaya dapat dala-dala natin. Kailangan kabisado po natin yun. Ano? Nalulungkot ka, wala ka nang isasaing. Dapat may joy. Habang kinakalog mo yung balabigas. Lord, wala na akong isasaing. Baka naman. It means gladness or state of rejoicing or happiness. It is rooted daw po, sabi ng another meaning. It is rooted or deep-rooted joy in the heart based. Saan po nakabase? Relationship with Jesus Christ. Kaya ka masaya. Kaya ang buhay Kristiyano ay dahil ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoong Yesus. Kaya tunay kang masaya. Hindi lang masaya, hindi lang saya-sayahan, hindi fake joy. Kung hindi ang buhay Kristiyano ay, bakit ba may salitang tunay pa sa dulo? Pwede naman yung ang buhay Kristiyano ay masayang masaya. Masayang masaya. Bakit may masayang tunay? Masayang tunay. Meron bang peking masaya? Merong peking masaya. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Masayang tunay po yan. Kasi Kristiyano po yan. Masayang tunay. Hindi peki yung saya, nagsasaya-sayahan. No? Tapos pagtalikod mo kung ano-anong sinasabi. Ay, kamusta na sister? Beso-beso, beso-beso. Tapos, kaya masayang tunay ang Kristiyano kasi nakaharap, nakatalikod, iisa lang yan. Amen po. Dahil yung kasiyahan po natin ay rooted doon sa relasyon natin sa ating pong Panginoong Yesus. That is the joy. Okay? At saan mo makikita yung fullness of joy na yan? In the presence of God. In the presence of God. Wala pong iba. This is the kind of joy that the world doesn't give and the world can't take away. Ito po yung uri ng joy na hindi kayang ibigay ng mundong ito. At hindi rin pwedeng alisin sa isang tunay na Kristiyano. Amen? Kahit na maraming problema, no? Masaya pa din ang Kristiyanong tunay. Amen? Kasi Kristiyanong tunay yan eh. Hindi yan Kristyanuhan lang. Kristiyanong tunay kahit may problema, kahit may bagyo, kahit may signal number 5. Makikita ka ng kapitbahay mo, tumatawa ka kung makanta ka pa. Nagpapatugtog ka pa. No? Bakit? Kasi alam mo na yung relasyon mo sa Panginoon ang dahilan kung bakit ka masaya. Kasi alam mo na, Lord, hindi mo naman ako pababayaan eh. In the presence of God, there is fullness of joy. In the presence of God, there is fullness of joy. I will come and bow down
at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one. Yes, Lord. To compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne. Heaven is your throne, and the earth is your foot. Ganyan kalaki yung Diyos natin. Jesus, I come to at your feet. Oh, how I love just to worship before you. In your presence, my joy is complete. Heaven is your throne, Lord. Heaven is your throne. Heaven is your throne, and the earth is your foot. Let's say to Jesus, Jesus, I come down at your feet, and we say, oh, how I love just to worship if, and we say to the Lord, in your presence, my joy is complete, and I will come to you, Lord, and I will come and bow down at your feet, Lord. In your presence, there is fullness of joy. Say to the Lord, there is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping. Totoo po yun. The only fullness of joy we can experience in the presence of God. In the presence of God. Nakikita niyo po ba yan sa kapitbahay niyo, sa katabi niyo, sa kaibigan niyo, sa mahal niyo sa buhay? There is joy, but the fullness of joy can only be found in the presence of God. When you come and bow down and worship the Lord, paglabas mo, pagharap mo, naibsan ka lahat ng mga pagsubok at problema sa buhay. Parang yung dagan-dagan mo nang lumapit ka sa Panginoon, dala-dala mong bigat, nang lumapit ka sa Diyos, hindi ka mahalos makaahon sa hirap ng nararamdaman mo. Bakit pagkatapos mong umiyak sa Panginoon, parang binunot lahat ng tinik? Binunot lahat, tinanggal lahat ng mga problema sa buhay mo. At ang saya, ang gaan-gaan ng pakiramdam. Because that is the joy, the fullness of joy that can be found only in the presence of God. Amen po. Hallelujah. Alam niyo po si Paul had joy. Si Paul po, si Saint Paul, napakarami niyang naranasan sa buhay. But despite of all those things, different areas ng kanyang buhay, ang dami ng naranasan. There is joy in all of his career. Kinakarir ni Paul ang joy. Si Joy kinakarir ni Paul. Bakit? Imagine niyo po sa kanyang prayer in Philippians chapter 1 verse 4, may joy. Sa kanyang paghihirap, may joy. Sa pakikipag-isa in Philippians chapter 2 verse 2, sabi po diyan, they make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Ang mga Kristiyano nagkakaisa, it brings joy into the heart of St. Paul during that time. So kapag po pala ang mga Kristiyano,
sa Jael, Bulacan ay nagkakaisa. Lahat po tayo nagkakaisa sa isang layunin, sa gawain, lahat tayo nandito to present. It brings joy in the heart of our pastor. It brings joy especially in the heart of God. Joy in prison. Nakakulong na. Masaya pa. Yan si Pablo. Joy in brokenness. Joy in judgment. And joy in life and death. Philippians chapter 1 verse 21. Sabi niya po dyan, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mamatay ay kay Kristo at ang mabuhay ay pakinabang para kay Pablo. So sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, there is fullness of joy. There is fullness of joy. Tunay siyang masaya dahil tunay siyang Kristiyano. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Masayang tunay. Amen. Dahil tunay na Kristiyano. The next po is peace. There is an overflowing peace and joy. Sabi po ng John 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Ang isang tao na punong-puno ang kanyang buhay, mayroon ding puno rin siya ng kapayapaan. Ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon na hindi kayang ibigay ng mundong ito. According to John MacArthur, ang peace daw po ay hindi po siya yung absence of conflict. No? But the presence of righteousness. Righteousness will bring about right relationship. Peace is not just stopping a war. It's the impartation of righteousness that brings two parties together in love. Ang peace daw po, ang kapayapaan, ay ano? It is right relationship. It's about right relationship. Kapag daw po tama ang relasyon mo, may kapayapaan. No? Ang kapayapaan daw po ay may 3 dimension in nature. Upward, outward, at saka po inward. Ano po yung upward? Magkakaroon ka pa ng kapayapaan. Right relationship with God. Right relationship with God. Sabi po ng Romans 12 verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, Therefore, since we have been justified through faith, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ. If we have right relationship with God, then we have peace. If we have right relationship with others, that's outward. Kapag kabati mo yung kapitbahay mo, payapa ang buhay nyo. Kapag kabati mo yung asawa mo, payapa ang buhay nyo. Parang meron nga nagko-comment. No? Kapag kabati mo yung asawa mo, payapa ang buhay. Wala naman si pastor, kaya kapag kabati, no, walang away, walang gulo. Kapag kabati mo yung mga kapatid mo, 'di ba? Kapag kabati mo yung kapitbahay mo, malamang na meron kang tinolang manok. 'Di ba? May champurado ka, may pansit. Pag kaaway mo 'yan, may pansit ka. Panis nga lang. Kaaway mo Hindi mo 'yang kabati No? May tinolang manok ka, manok mo nga lang. Yung tininola niya. Outward and then inward. Sabi po dito, right relationship with self. No? Colossians chapter 3 verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called at peace and be thankful. Meron din palang peace toward ourselves. Inward. No? Kaya ho nakakatulog na mahimbing ang isang Kristiyano kahit bumabagyo. Dahil payapa ang kanyang puso, payapa ang kanyang isipan. Amen. Amen. Kahit nag-a-alert yung phone mo, papatayin mo lang. Alam kong hindi ako pababayaan ng aking Diyos. Kahit po ang palaisdaan o ang pananim, wala naman pong pananim dito, no? Palaisdaan mostly. Hindi pababayaan ng Diyos ang kabuhayan natin. Amen? Hindi pababayaan ng Diyos. Fullness of life for the last po is centered in Christ.
Sabi po ng Colossians chapter 2, verse 6 to 8, since you have accepted Christ Jesus as Lord, live in union with Him. Keep your roots deep in Him, build your lives on Him, and become stronger in your faith as you were taught. Napakaganda po ng verse na to. Since you have accepted Christ Jesus as your Lord, tinanggap po ba natin si Jesus bilang Diyos ng ating buhay? Ano po yung bilin dito ni Pablo? Live in union with Christ. Mamuhay ka ng kaisa ni Kristo. Ano pa po? Keep your roots deep in Him. Sabi pa po, build your lives on Him and become stronger in your faith. Marami pong paalala dito. Kailangan ang buhay natin nakasentro sa ating Panginoon. Build your lives on Him. Keep your roots deep in Him. Paano magiging deep yung roots natin? Paano magiging matibay yung mga ugat natin? Kailangan deeply rooted in the Word of God. We have daily fellowship with our Lord Jesus Christ through our prayer and Bible reading. Centered life. Our life is centered in Christ. Sabi po ng verse 8, and be filled with thanksgiving. See to it then that no one enslave you by means of the worthless deceit of human wisdom, which comes from the teachings handed down by human beings and from the ruling spirits of the universe and not from Christ. Warning po ito. Okay? Ang Colossians 6 to 8 ay mayroong promise, mayroong command, at mayroong warning. Ito yung warning na part. See to it that no one enslave you by means of the worthless deceit on human wisdom. Kaya po tayo maging careful sa mga sinishare natin sa ating mga TikTok or sa YouTube, yung mga pinapakinggan natin at pinapanood natin, dialogo ng mga kung sino-sino mga tao, mga, what do you call this, discussion nila. We have to be very wise as a serpent. Kasi hindi lahat ng pinapakinggan natin ay makatutulong sa ating pananampalataya. Baka at the end of the day, natutwist na yung faith natin. Yung truth ng Word of God, natutwist na hindi natin napapansin. Amen po? Sabi po daan, see to it that no one enslave you by means of the worthless deceit of human wisdom. Kaya kailangan tinitingnan nating mabuti. Pinapag-aralan nating mabuti. Kaya huwag kayong basta share. Na, si pastor naman keeps on reminding us about this thing. Mga motivational speakers na nakita natin sa mga Facebook or sa TikTok. Maganda dahil parang natatamaan ako nung sinasabi niya. Parang amenable sa akin yung sinasabi niya. Okay yung sinasabi niya. To the point na sinishare po natin. Sinishare natin sa GC, sinishare natin kung saan-saan sa mga kaibigan natin. And yet, hindi natin napansin na meron palang teachings yung tao na to na against sa doctrine na pinapag-aralan po natin. So, mahirap po iyon. Baka at the end of the day, yung tama na yung daan mo, naligaw ka pa. Na mali pa tayo ng daan. Okay? So, sabi po dyan, paalala po yan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, no? Let us build ourselves, walang iba kung hindi sa salita ng ating Panginoong Hesus. Nagkakaproblema po kasi sa interpretation. Sa hermeneutics po, nagkakaproblema sa interpretation ng Word of God. Kasi pag in-interpret ang Word of God, ginagamitan na ng human wisdom. The problem is, natutwist ang truth ng Word of God. Natutwist ang truth. Kaya kinakailangan mapagbantay po tayo. Okay? Sabi diyan, because all of those things handed down by human beings and from the ruling spirits of the universe and not from Christ. Kapag si Jesus ay hindi na po itinataas, sarili na yung itinataas o tao na ang itinataas, huwag niyo na po nating panoorin, huwag niyo nating ituloy. Okay? Kapag
ang banal na Espiritu ay hindi kinikilala doon sa ating pinapakinggan, wag na po nating ituloy na pakinggan at panoorin. Dahil iyon po ay taliwas sa ating pinapag-aralan. Taliwas yun sa declaration of faith natin. Taliwas yun sa doctrine natin dahil tayo naniniwala sa banal na Espiritu, sa Triune God. Amen po? Sabi po dito ni C.S. Lewis, when Christ is at the center of your being, you will find life. You will find out who you really are. In the essence, you will experience the absolute fullness of life when Christ is the center of our lives. Kapag si Jesus po ang sentro ng ating buhay. Sabi ng Colossians 6, since you accepted, tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior ng buhay mo. So dapat, rooted ka sa salita ng Diyos. Amen po? Dapat, ito lang, salita lang ng Lord. Bawal ba ako makinig sa ibang mga pastor? Dapat ba sa JIL pastors lang ako makinig? Kayo ho ang tatanungin ko, ano ho sa palagay niyo? Hindi ho binabawal even ni Bishop Brother Eddie ang makinig sa ibang mga pastor. But we just have to be very, very wise. We just have to be very, very careful. Or else, at the end of the day, tayo pa yung naloko. Dahil akala natin, tama, totoo yung kanyang sinasabi. Yung pala, baluktot na sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po? Amen po? Amen po. Let's make Jesus Christ the center of our lives. The center of our lives. Bakit po kailangan si Jesus ang center ng ating buhay? Kasi ang Diyos mismo ang nangako in the book of John. Sabi po niya, I am the bread of life. John chapter 6 verse 35. Bakit si Jesus dapat ang center ng buhay natin? I am the light of the world. Sabi po niya, I am the good shepherd. Meron ka pa bang kailangan? I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the light of this world. I am the gate, sabi ng John chapter 10 verse 9. Diyan po kinuha yung John chapter 10 verse 10. I am the true vine. And apart from me, you cannot bear fruit. Di po ba? Apart from the true vine, you cannot bear fruit. Ang sanga ba pwedeng mabuhay sa sarili niya? Nakakita na po kayo ng sanga na nakahiwalay sa puno, tapos nagkakaroon ng bunga? Nakakita na po ba kayo? Hindi kasi siya pwedeng mabuhay hindi nakaugpong sa puno. Ang Diyos ang ating true vine. Kailangan nakaugpong tayo sa ating Panginoon. And sabi ng Lord, John 14:6, paano tayo pupunta ng langit? He is the way, He is the truth, and He is the life. And no one can come to the Father except through Him. So kaya wala kang ibang hahanapin Kaya dapat ang sentro lang ng buhay natin, sino? Ang ating Panginoong Yesus lang. Kasi siya lang lahat. Lahat ng kailangan mo, siya ang sagot. Walang iba. Amen po? Amen po? Shall we all stand up? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo po sa presensya ng ating Panginoon? The fullness of life is the promised life from God. It is life with overflowing joy. It is a life centered with Jesus Christ. Kanina po, yung aking baso, ito po yung tanong, alin po kayo? Alin po tayo dyan? Are we half full? Are we half empty? As we go along in this Christian life, pag sinabi pong half empty, papunta na tayo sa backsliding. Kasi nauubos na tayo. Nauubusan na tayo ng faith. Half empty na tayo. Pag sinabi namang half full, naaabot mo na yung gustong buhay na ibigay sa iyo ng Panginoon. You are half full. At gusto mo pa, Lord, punuin mo pa po ako. Punuin mo pa ako. I want you to be the center of my life. Whichever po tayo dyan, may we be half empty or half full.
Ang Lord lang ang nakakaalam ng kondisyon ng puso natin sa umaga po ito. Let's come to the Lord. And once again, we ask, Lord, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. And we say it to Jesus. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It's always been you, Jesus. Say it. Pwede mo bang yung ating kanakamay sa tapat ng ating puso? Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It's always been you. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world. Jesus, you're the center, Lord. Jesus, you're the center. And say it. Everything revolves around you, Lord. Revolves around you. The center of my life. This is our prayer this morning, Lord. Jesus, be the center of my life. This is our cry, oh God. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be you, oh God. It will always be. It's always been you, Jesus. May this be the prayer of our hearts. Jesus, be the center of life. Pwede po bang maging panalangin po natin ito ngayong umagang ito? Jesus, be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be you. It will always be. It's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world. Nothing, Lord, will matter in this world but just you, oh God. You're the center of my life. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Everything revolves around
Jesus. You, nothing else, Lord. Nothing else. Nothing in this world. And we say, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves. You, Jesus. Nothing else, nothing else, nothing else matters. Nothing in this world. Jesus, you're the center of my life. You're the center. And everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. To the heaven. Be the center. It's all about. Come on, church. This is the time to worship the Lord. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. It's all about you, Lord. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about You. Yes, it's all about from my heart from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about. Everything is about you, Lord. Yes, it's all Everything is about you, Jesus. from my heart Everything is about you. heavens. Jesus, Everything is about you, Jesus. Be the center of this life. yes, it's all about Be the center of this life, oh God. Be the center of this life. Pwede po bang mag-alay tayo ng isang panalangin sa Panginoon? Hindi ko po alam kung ano pong sitwasyon at kondisyon po ninyo. Let us come personally to the Lord. As we ask Him to be the center of our life. Shakarabaraba shandarababa kandara shanda. Shakayarararaba shandarababa kande. Shirayayayarababa shandarababa kandaraba shanda. Shakayayayayarayayayaba shirayayayayarara shanda. Sharababa rasiyayayayayarara shanda. Sakarababa rabasiyarararara shanda. Shakarababa rabashanda. Fill this heart, Lord. Quicken this heart, oh God. Tinagin mo ang puso, Panginoon. Tinagin mo po ang aming puso. Punuin mo po kami, O Diyos. Mas alam mo ang estado ng aming puso. Shakarabarababara, shakayayayararara, shakarararara, shanderabababara, hande. Oh, yayayayararara, shande. Sakarayayayarababa, shande. Come on, church. Come on, church. Worship the Lord. Speak in
center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 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 Panginoon, kaya mo pagpalain na higit pa po sa aming pangangailangan. Kaya mo kami pagpalain